Hayagang inamin ni Donald Trump ang kanyang pagkabigo sa kanyang digmaan laban sa Iran at ipinahayag na hindi na niya hinihiling sa Iran na itigil ang kanilang nuclear at missile programs. Matibay ang kanyang mga dahilan. Sinabi ni Trump na ang ibang mga bansa sa riyon ay may mga balistikong missile at mga plantang nuklear din. Kaya dapat lapitan ang mga hangarin ng Iran dito nang may mas maraming sentido komun. Diretsang tanong ni Trump kung pinapayag ang magkaroon ng iba ng pinayamang uranium at mga balistikong missile, bakit hindi Iran? Kung may long-range missiles ang Saudi Arabia, bakit kailangang hingin kay Iran na isuko ang kanila? Sukdulan pa, hindi na hinihingi ni Trump na itigil ng Iran ang suporta sa mga terorista sa gitnang silangan at sinasabi niyang hindi raw talaga sila terorista. Tinutukoy niya ang Hamas, Hezbollah at mga Houthi sa Yemen. Noong araw bago iyon, opisyal at bonggang pinirma ni Trump ang kasunduan sa Iran na naging personal niyang kahihiyan. Lumabas na totoo ang lahat ng tinawag ni Trump na peke sa loob ng 2 linggo. Kasama dito ang pag-unfreeze ng assets ng Iran, pagtanggal ng sanctions at $300 bilyong para sa muling pagbangon ng Iran. Sa totoo, nakuha ng Tehran ang di nila inaasahan bago ang digmaan. Ngayon, nagkukunyari si Trump na hindi siya ang sumisigaw noon. Noong Pebrero 28, unang araw ng digmaan, sinabi niyang dudurugin niya hanggang abo ang mga programang nuklear at raket ng Iran at ang hinihintay lang mula sa Tehran ay pagsuko. Samantala, ngayong araw, ang mga unang barko ay tahimik na nakatawid sa kipot ng Hormuz pero hindi ito magtatagal. Dahil pagkatapos ng 60 araw, pinayagan ni Trump na maningil ang mga Iranian ng bayad mula sa bawat barko na dadaan sa kipot. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo. Mag-subscribe kayo sa channel, i-like ninyo ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Opisyal ng inilathala ng Estados Unidos ang memorandum ng pagkakaunawaan sa Iran na salita por salitang inuulit ang tekstong inilathala ng mga Iranian mahigit 1 linggo nang nakalipas. Pinaalala ko lang na noon, si Trump ay galit na nagsabi na ito ay fake news, na lahat ng sinasabi ng mga mamamahayag ay kasinungalingan at walang umiral na 14 na puntong plano. Doon pa lang, hinikayat niya ang mga mamamahayag na magsorry sa paglalatala ng plano at sinabing malayo sa katotohanan ang mga nakasaad doon. Pero lumabas na eksaktong kapareho ng teksto na inilathala ng mga Amerikano ang mga iyon. Talagang pareho na pareho. At noong ika-17 ng Hunyo gabi na, sina Donald Trump at ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay naglagay ng mga digital na lagda sa memorandum ng pagkakaunawaan. At mula sa sandaling iyon, naging epektibo na ang kasunduan. Batay sa kasunduan, ititigil ng Iran at Estados Unidos ang lahat ng aksyong militar sa lahat ng front. Ngunit sinabi na ng Iran, sa totoo lang, na hanggat hindi pa inaalis ng Israel ang lahat ng kanilang tropa mula sa Lebanon, hindi pa nila itinuturing na tapos na ang digmaan. Tatanggalin ng magkabilang panig ang naval blockade sa mga kipot at daungan. Ayon sa memorandum, nangako ang Iran na tutulong sa pagpapanumbalik ng paglalayag sa Persian Gulf at Oman Gulf sa antas bago ang digmaan at hindi rin gagawa o kukuha ng sandatang nuklear. Sumang-ayon din ang Tehran ayon sa tekstong ito na isagawa sa kanilang teritoryo sa hinaharap ang proseso ng pagpapababa sa antas ng pagka-enrich ng mga reserba ng enriched uranium sa ilalim ng pagmamasid ng IAEA. Sa ganitong paraan, binara niya si Donald Trump na sinabing kukunin ng mga Amerikano ang uranium para sa kanila. Hiniling ni Trump na ilipat ang enriched uranium sa ibang mga bansa pero basta na lang tinanggihan ito ng Iran at nagsabing hindi. Yun lang. Bukod pa rito, binanggit sa memorandum ang pagliha ng investment fund na nagkakahalaga ng $300 bilyon. Donald, mga kasinungalingan sa bilyong dolyar na pondo. Nakakatawa dahil bago pa opisyal na ilathala ang dokumento, ilang oras lang bago yon, sinabi ni Donald Trump na puro kasinungalingan lang daw ang tungkol sa pondong $300 bilyong. At ngayon, sa teksto na inilathala ng White House, malinaw na nakasulat na ang ganitong pondo na nagkakahalaga ng $300 bilyong ay lilikhain sa loob ng susunod na 60 araw. Paano nangyari yon? Kumusta sa mga taga-suporta ni Donald Trump na nagkokomento sa mga episode ko ng Pichi, bakit ka nagsisinungaling tungkol sa $300 bilyon? Walang sinuman, lalo na si Donald Trump, ang maglalaan ni isang sentimo para sa Iran. Ano masasabi mo doon? Nabasa mo na ba ang buong tekstong inilathala ng mga Amerikano? Ano masasabi mo sa $300 bilyong para sa pagpapanumbalik ng Iran?
Sa huli, nagbanta si Trump na muling maglulunsad ng digmaan. Kung lalabagin nila ang kasunduan, bubumbahin natin sila hanggang mawala sila. Ayokong mangyari yon. Gusto ko na sundin nila ang kasunduang ito. Alam nyo, nakakatuwa na pakinggan ang banta ni Trump na bubumbahin ang Iran. Ipapakita ko sa inyo ang dalawang bahagi ng video. Unang video, Pebrero 28, 2026 sa unang araw ng digmaan laban sa Iran, si Donald Trump, seryoso, nakasombrero, may dim na ilaw, ay naghayag na wawasakin ng Estados Unidos ang lahat ng mga missile at missile program ng Iran hanggang maging abo, ayon sa kanyang sinabi. Wawasakin namin ang kanilang mga missile at gagawing kapantay ng lupa ang kanilang industriya ng missile. Tuluyang masusunog ito. Wawasakin namin ang kanilang mga missile at gagawing abo ang kanilang industriya ng missile. Tuluyan itong mawawala. At noong ika-17 ng Hunyo 2026 si Donald Trump ay kahiyahiyang nagsalita na parang may mga missile at mga plantang nuklear din ang ibang bansa, kaya dapat pag-isipang mabuti ang mga nais ng Iran dito. Mag-subscribe kayo. Sabi ni Trump, hindi missile ang totoong problema. Para sa kanya, maliit lang ang nasisira ng mga ito at hindi naman nila kayang pasabugin ang buong planeta. Kaya pwede ang Iran na magkaroon ng mga ito at ito mga kaibigan, ito ang Iran, ganito magsalita si Trump tungkol sa mga balistikong missile. Sabi niya, oo, magkakaroon ng mga balistikong missile ang Iran na pwedeng tumama sa Israel pero hindi naman nila sisirain ang buong planeta. Siguro may masisirang bayan, tatamaan ng bahay, may mamamatay, pero sa totoo lang, ano bang nakakatakot doon? Sabi ni Donald Trump, ano bang magagawa ko? Papayagan ko bang magkaroon ng mga missile ang Saudi Arabia pero ang Iran hindi? Hindi ganoon gumagana yon. Sir, hindi mo dapat hayaan na magkaroon sila ng kahit anong missile. Sabi ko, ano gagawin ko? Papayagan ko ang Saudi Arabia na magkaroon ng mga missile, pero sila hindi pwede. Opo, sir. Hindi ganun ang sistema, alam mo yan? Hindi ganun ang sistema. Paalala ko lang ng layunin na wasakin ang nuclear at missile program ng Iran ang ginamit na dahilan ni Donald Trump at ng kanyang mga tagapayo sa pagsisimula ng digmaan laban sa Iran. Kahit inanunsyo na ang kasunduan, iginiit pa rin ni Trump na hindi na makapagpapatuloy ang Iran sa pagpayaman ng uranium. Sinabi ng kalihim ng Estado na si Marco Rubio noong Mayo na dapat ihinto ng Tehran ang ganitong gawain. Si Marco Rubio ang nasa likod ni Donald Trump noong Miyerkules sa summit ng G7 nang ipaiwatig ng presidente ng Estados Unidos ang pagbabago ng kanilang posisyon sa isyung nuklear. Narito ang pahayag ni Trump. Sana hindi kayo nagulat, heto ang pahayag. Mahirap kapag ang ibang tao at kalapik bansa ay may ganito. Pero hindi pinapayagan ng Iran gamitin ito para sa kuryente at iba pang layunin. Oo mga kaibigan, hindi na ginagamit ni Trump ang salitang pagpapayaman. Pinayamang uranyo na nahihiyang banggitin. Sobrang katulad na niya si Vladimir Putin na natatakot banggitin apelyido ng oposisyon. At ngayon sinasabi ito ni Trump, ito ay pinayamang uranyo at natatakot si Trump na banggitin ito. Sabi ni Trump, pakinggan nyo, may nuclear program ang ibang bansa, meron sila, kaya hindi natin pwedeng ipagbawal ito sa Iran. Bagaman inuulit ko, si Trump ang nagsimula ng digmaang ito para lang hindi ito mangyari at hindi payagan. Ngayon sinasabi niya, ano bang gagawin ko? Paano? Paano ako? Paano? Ano? Tapos na, natalo ako sa digmaan, pero di ko aaminin natalo ako. Pero ang pinaka-ironiko dito, yung memorandum tungkol sa pag-aayos ng sigalot ay naglalaman ng maraming bagay na kinritiko ni Trump kay Barack Obama na pumirma noong 2015 ng kasunduan sa Iran tungkol sa kontrol sa nuclear program kapalit ng pagpapaluwag ng mga parusa. Isa lang, inuulit ko, ang tanging konsesyon na ginawa ng Iran ay ang muling pagdeklara na taimtim na nanggangaong hindi talaga sila gagawa ng sandatang nuklear. At yung kapalaran ng pinayamang uranyo at iba pang mga issue na may kinalaman sa nuclear na aktibidad ay ayusin pa sa pinal na kasunduan. Hanggang doon, mananatili ang status quo ng Iran pagdating sa kanilang nuclear program. At sinabi na ni Trump na hahayaan niyang manatili ang nuclear program ng Iran na parang sinasabi niya, kung meron ng iba, bakit bawal sa Iran? Para sa Israel, isa itong ganap na sakuna. Ang pangunahing layunin kung bakit sinimulan ng Israel ang digmaang ito ay para sirain ang kakayahan ng Iran sa mga misail.
Kapag sinasabi ni Trump na kaya lang tamaan ng missile ang isang target at hindi kayang wasakin ng mundo, kitang-kita ang matinding kamangmangan niya o sadyang nililinlang at ginugulo niya ang publiko. Para lang malinawan. Natuto na ang Iran na gumawa ng hanggang 300 missile kada buwan, kaya posibleng umabot sa 6,000 ang kanilang arsenal ng missile pagsapit ng 2026. At humigit kumulang 10,000 missile na sa taong 2028 10,000 missile. Ngayon, pakinggan ninyo, sa panahon ng digmaang ito, nagpakawala ang Iran ng 550 missile papunta sa Israel. 9 na po sa mga ito ang napabagsak, pero 12 ng tao pa rin ang namatay at libo-libo ang nasugatan. 550 na missile 9 na po sa mga ito ang napabagsak. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kung ang Iran ay nagpakawala hindi lang ng 550, kundi 5,000 missile at 10 lang sa mga ito ang tumama sa kanilang target. Isa itong trahedya, pero si Trump sa trahedyang ito, hindi niya ito nakikita bilang trahedya. Sabi niya, ano kung may missile, hindi naman ito wawasakin ng buong planeta. Pero may mamamatay, masisira ang mga bahay, oo, may sauna. Pero mananatiling buhay ang planeta. Ano ang susunod kong gagawin? Ipagbawal ko ba sa Iran na magkaroon ng mga missile o ano? Tungkol sa nakaplanong pag-unfreeze ng mga asset ng Iran, simple lang ang sinabi ni Trump. Humawak kayo sa inyong upuan, ito ang kanyang sinabi. Pakinggan ninyo, hindi naman pera natin ito. Pera nila ito na tayo ang nag-freeze noon. Sa tingin ko, kailangan na natin itong ibalik. Kung di natin ibalik ito, wala nang mag-i-invest sa dolyar. Pinaalala ko na binatikos din noon ni Trump si Barack Obama sa ganito ring pag-unfreeze ng mga asset ng Iran at sinabing mali ang pagbibigay ng pera sa mga terorista. Para kay Trump, hindi na terorista ang rehimen sa Tehran, kundi magagaling na diplomat na nagmamalasakit sa kanilang bansa. Hindi ko ito imbento, siya mismo ang nagsabi nito sa G2 Summit. At ang huling sampal sa muka, hindi lang kay Trump, kundi sa buong Amerika. Sa komento tungkol sa kasunduan, sinabi ng pangunahing negosyador ng Tehran na si Mohammad Baghir Ghalibaf, lahat ng nais naming makamit sa pamamagitan ng apsyong militar, nakuha namin ng ilang ulit na mas marami sa pamamagitan ng mga negosasyong ito. Hindi nga ito maihahambing, isa itong napakalaking tagumpay. Alam mo, mahirap makipagtalo o pabulaanan ang pahayag ng opisyal ng Iran dito. Sa totoo lang, hindi naman kailangang makuha ng Iran ang lahat ng ito sa dahas o militar. Kailangan lang nilang sampalin ang mga Amerikano. At si Trump ay umatras, wala siyang nagawa at pumayag siya sa lahat ng hinihingi ng Iran. Alalahanin ninyo ngayon kung ano ang hinihingi ng Iran noong Marso-Abril. Nakuha nila lahat yon. Nakuha nila lahat yon sa negosasyon. Ang pinakamahalaga sa memorandum ng pagkakaunawaan sa bersyon ng Amerika, malinaw na nakasaad na ang kipot ng Hormuz ay bubuksan ng walang singil sa loob lamang ng 60 araw. Pagkatapos nito, sinabi ni Trump, oo, pabayaan na lang ang Iran maningil sa pagdaan ng barko. Sa tingin ko, hindi pa naging ganito kalakas ang posisyon ng Iran noon. Mula pa noong revolusyon noong 1979. Iyan pala ang klaseng nagwagi at tagapamayapa na si Donald Trump. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.